Gagawa tayo ng guidelines. Naka zero gap. Close. Close lever. Yan, sana nakikita nyo mga ka-PROMD. Eto siya, no? Yan. Naka zero gap. Pwede. Panalo. Walang sabit. Walang sabit. Di sumasabit, sabi ng model natin na customer. So, tatanggalin natin yung buhok sa baba. Talagang may crunchy siya, mga ka-PROMD. May crunchy. Yun, no? Daling-dali. Kaya pala yung mga nakakagamit nito, yung mga unang nakabili nito, talagang magandang feedback. Ito matagal na sa akin, kaso lang kailan ko lang binuksan at saka ni-review. Ito, re-review natin yung actual test performance niya. Yon mga ka-PROMD, magandang umaga, hapon at gabi ulit sa inyong lahat. Share ko sa inyo yung experience ko dito kay JRL FF 2020C, no? Ito yung in-unbox ko nakaraan, pinakita ko sa inyo. Share ko yung experience ko dito, kung paano siya magtrabaho at kung ano yung masasabi ko sa clipper na to. Pero ito solid to mga ka-PROMD, no? Tara! Panoorin nyo mga ka-PROMD, no? Ano yung masasabi ko sa clipper na to. Gawa tayo ng actual test performance ni JRL FF 2020C. So, simulan natin. Number 3 guard. Close lever. Bale, ito nga pala mga PROMD, no? Dalawa ang speed nito. Susubukan muna natin siya sa isang speed. Unang speed, ha. Unang speed. Dali. Unang speed. Unang speed ni JRL. Pwede. Tsaka tahimik siya mga PROMD. Medyo mano lang dito sa guard ko. Sumasayad yung talim. Tahimik. No? Unang speed, ha. Unang speed. Pwede. Unang speed. Una lang gagamitin natin kasi usually yung pangalawa, yun yung high speed niya, no? So gagawin natin zero gap ulit. Try natin gumuhit dito, no? Kasi medyo may pagka mohawk burst speed naman to eh. Try natin dito, ha. So gagawa tayo ng guidelines, no? Pero tahimik. Tahimik siya. Gagawa tayo ng guidelines. Naka zero gap. Close. Close lever. Yan, sana nakikita nyo mga ka-PROMD. Eto siya, no? Yan. Naka zero gap. Pwede. Panalo. Walang sabit. Walang sabit. Di sumasabit, sabi ng model natin na customer. So, tatanggalin natin yung buhok sa baba. Talagang may crunchy siya, mga ka-PROMD. May crunchy. Yun, no? Daling-dali. Kaya pala yung mga nakakagamit nito, yung mga unang nakabili nito, talagang magandang feedback. Ito matagal na sa akin, kaso lang kailan ko lang binuksan at saka ni-review. Ito, re-review natin yung actual test performance niya. No? Ito. Nakasilugap na nga po pala ito mga ka-PROMD, no? Sinilugap ko siya. So, try natin. Unang speed mga PROMD, ha? Half lever close tayo. Ay, hindi pull natin. Pull open pala. Sorry. Pull open natin. Full open lever. Gawa tayo ng panibagong guide. Full open lever.
Full open lever. Okay. Solid pa rin. Ang ginagamit ko mga kapromdi yung unang speed niya, kasi sa pangalawang yung pangalawang speed nito, sure na yun. Mas malakas ang ano. Parang ano siya, parang medyo talaga. So, half lever close natin. Hanggang sa matanggal natin yung unang guidelines natin na zero gap. Half lever close mga kapromdi. Half lever close. Ayun oh. Naka-half lever close, no? Sunod, para matanggal yung unang guidelines natin, i-close lever natin. Zero gap. Yan na, mga kapromdi. Sana nakikita nyo mga kapromdi paano siya magbura. Pero mga kapromdi, tips ko sa inyo, para siguradong mabubura nyo yung linya na ginawa natin dito, kailangan i-zero gap nyo yung talim niya, no? Kasi pag darating talaga sa atin yung mga clipper na in-order natin, hindi talaga siya naka-zero gap. So, isi-settings pa natin siya sa zero gap. Ito, solid. Saktong-sakto lang yung power niya ng motor. Pero base sa experience ko sa kanya, kasing lakas siya ni Meidjo talaga. Ang comparison ko ng lakas nito, yung Meidjo M5. Meidjo M5 mga kapromdi, no? At saka, siguro, isang kumpanya lang to. Si JRL at saka si ano. Siguro lang kasi parehas na parehas yung lakas nila eh. Yung talim parehas lang din eh. Ang maganda dito mga kapromdi sa clipper na to, kasi ilang araw ko na rin ginagamit ito. Magaan siya. No? Hindi ko alam kung full metal o may pagka-plastic yung dito. Ito, parang rubberize siya dito eh. Ito, pagka-rubberize siya, no? May pagka-rubberize, pero di masyado mabigat, magaan siya. Solid to. Hindi ka mangangalay sa clipper na ito mga kapromdi, no? Ito lang ang nakita ko na saktong-sakto yung bigat. Hindi masyadong mabigat, hindi masyadong magaan. Tsaka hindi ka mangangalay sa clipper na to. Maganda siya. Maganda mag-blend to. O depende rin sa paghagod talaga mga kapromdi. Ayan, no? Demo lang to mga kapromdi, actual test performance natin para makita nyo. Tapos share ko yung experience ko sa kanya. Game, ayan o. Diba? Pwede to panalo. Sa presyo, murang-mura lang to mga kapromdi. Mura siya sa mga branded. Ito, bili ko dito kasama yung trimmer na maliit. 6.7 lang. 6.6 yata o 6.7. 6,700. Dalawa na yun Isang trimmer, isang clipper mga kapromdi, no? Kung bali pumapatak na 3,000 plus lang yung isa. So pag bibili kayo, mas maganda para makamura kayo. Duo. Yung dalawa na sila. So yan, open lever natin siya. Nakaunang speed pa rin mga kapromdi, hindi ko inano kasi sure ball na yan. Open lever 1.5 kasi gagawa tayo pa ng bagong guidelines dito. Magaan gamitin. Magaan siya gamitin mga kapromdi. Sure na to. Tsaka base sa experience ko mga kapromdi nito, nakaraan ginagamit ko na to eh. Solid talaga. Hindi siya masyadong madaling mag-init. Hindi madaling mag-init. Katulad talaga ni Meidjo yung talim nito. Makukumpara ko talaga mga kapromdi, no? Nakaparehas siya. Kaya yung blade nito, recommended. Hindi maiinitan ng batok o skin ng ng customer. Pag walang guide, okay lang. Talagang matagal mag-edit ito mga kapromdi. Ito, ginagamit ko ngayon Unang speed pa lang, wala pa yung second speed niya. Yun ang mas malakas. Pero itatry talaga natin siya sa unang speed lang, no? Kasi usually, yung malakas na speed ng mga clipper, automatic naman niya, malakas eh. Pero siyempre, kung nagtitipid kayo ng baterya, unang speed pa lang, kung kaya naman, tsaka hindi siya ma-vibrate. Ang maganda rito mga kapromdi, hindi ma-vibrate. Hindi ma-vibrate ang clipper na to. Yung motor, saktong-sakto lang talaga. Kasi,
yung mga nagagamit ko ng mga clipper, ang lalakas nga, pero mabibrate. Yung iba maingay, malakas nga, pero maingay. Ito, saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang siya. So, sunod natin. Gamitin natin siya ng 0.5, open lever pa rin. Open lever lang tayo. Open lever lang tayo, ha. Ayan. Maganda mga ka-promdi, kung magugupit talaga tayo, meron tayong mga step by step sa pagbe-blend, paggagawa ng mga panibagong blending. Yan, sabi nga. Step by step, tiyagain po ninyo mga promdi, no? Para maganda yung resulta ng fade nyo. Ito naman kasi, demo lang to. Para makita ng iba yung actual test performance. Hindi nabubulunan. Talagang subok na ito mga promdi. Nasubukan ko na ito mga nakaraan pa. Kasi bago ako nagde-demo mga ka-promdi, dati kasi pag dinedemo ko siya, talagang hindi ko pa nagagamit. Pero ang ginagawa ko, pag na-unbox ko na siya, yung first look, talagang ginugupit ko na talaga siya. Para yung experience ko sa kanya, may share ko talaga sa inyo habang ginugupit ko siya. Ito hindi kayo lugi rito, masasabi ko. Kung mayroon kayo medyo, pamalit sa medyo mga ka-promdi, no? Ito. Recommended to mga ka-promdi. Tsaka makunat yung battery sa mga tatanong sa battery niya. Makunat. Hindi siya madaling Parehas na parehas siya na medyo talaga sa kunat ng battery. Kaya nasasabi kong magkaparehas siya. Maganda lang sa kanya, iba yung itsura kay Medyo. Si Medyo kasi, meron siya ditong LED, LCD. Ito, dalawa. Meron sa baba, meron sa taas. Yung iba, pamilyar na dito. Pero dati, nung nakikita ko pa lang ito, wala pa ako nito nung araw. Gustong-gusto ko talaga siyang bilhin eh. Wala pa ako nung araw na budget, kaya hindi ko siya mabili. Pero nung nagkakaroon tayo mga budget, may pambili na tayo. Paunti-unti, yun. Abangan nyo mga ka-promdi yung mga susunod ko pa mga upload videos na mga ganito. Mga clipper. Yung mga affordable lang, no? Na hindi kamahalan. Kasi ako mga ka-promdi, mas marami akong gustong i-reveal na mga affordable na clipper. Kasi, siyempre sa atin, marami ang hindi kayang bumili na mamahalin. Diluin mo, yung iba, maabot ng 7,000, 8,000, pataas. Naabot pa nga dyan ng 15,000 isang piraso. Or 20,000 pa, depende sa brand. Pero kung may mga makikita tayo nagre-review ng mga clipper na mga ganito, kagaya ko, sumusubok ako ng mga affordable. Ay, tapos recommended talaga. Subukan nyo mga promdi, no? Hindi kayo lugi. Kailangan manonood lang kayo ng mga nagre-review ng mga clipper. Kasi siyempre, mas marami ang naghanap ng mga affordable. Yung mura lang pero maasahan. Ito, no? Actual test performance ni JRL FF2020C. Sulit ito mga ka-promdi. Sulit na sulit. Nakaunang gear lang to ha. Kumbaga hindi pa ito pinakamalakas niya. Hindi pa ito pinakamalakas niya. Kasi yung second gear nito, malakas na. Halimbawa, gusto niyo magtipid sa battery nito. Yung unang gear pa lang, pwede na. Yun. Yun mga promdi. Dito ako. Patayin ko lang ito. JRL FF2020C. Masasabi ko dito sa clipper na to, panalo. Tapos ito, pag ginahawakan nyo siya dito, rubberize. Ito, hindi ko lang, may pagka-plastic pala. May pagka-plastic. Pagka-plastic, no? Hindi siya maingay. Yung blade niya, naka-taper blade. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumiinit. Oh, i-dampi ko ha. Oh. Kanina kapag ginagamit, di ba? Mga ilang minuto na. Sa iba nito, mainit na siya. Pero ito, solid talaga. Wala pa rin, no? Ayun, hindi ko pinapatay, ha? Simula nung ginagamit ko, hindi ko siya pinapatay. Kahit pinapalitan ko siya ng clipper guard, tuloy-tuloy lang, no? Sasabihin ng iba, di kasi, saglit lang. Di, mga ka-promdi. Kung nakagamit na kayo ng medyo na clipper, yung blade ng medyo, mga ka-promdi, hindi basta-basta nag-absorb ng init. Hindi basta-basta. Kaparehas talaga siya nito. Same brand lang siguro to. Magkaiba lang ng unit, ng itsura, no? So, affordable.
Recommended na recommended. Itataya ko yung pangalan ko rito. Hindi ko siya binebenta, ha? Hindi ko rin pinipromote, pero base sa experience ko dito sa clipper na to, kung naghahanap ka rin lang naman ng hindi kamahalang clipper at medyo social tignan, pag hinawakan mo, reliable, matibay. Hindi ko pala ano yung tibay niya, no? Mura, magaan gamitin, tahimik, di ba? Yung blade niya hindi pa nag-iinit, saan ka pa? No? Saan ka pa? Ito na yung pamalit nyo. Kahit hindi na kayo bumili ng mamahalin. Yung mamahalin, para sa may pera na yun. Pero kung wala ka pa naman, dito ka. Affordable ito mga kaprondi. Tsaka pag meron kang GR nito, nako, ultimo mga kasamahan mo, uy, okay yan di ba? Alam mo naman sa ibang mga clipper ko, di ba? O, para kang yayamanin. Hindi ka mapapaya sa customer mo na chipipay lang yung clipper mo. Siyempre sa una, pag wala pa tayong pambili, chipipay lang. Pero, ganito, pagkakamang chipipay, may pangalan di ba? May pangalan, hindi ka mapapaya. Uy, ano ba ginagamit ni barbero ko? Ito, sasabayan ka. Di ba? Tsaka, ang importante lang mga kaprom din, sa akin bilang barbero, share ko sa inyo, kailangan din natin mag-avail ng medyo angat na brand. No? Angat. Kumbaga, hindi gano chipipay. Sa mga wala, pero habang nagkaka-experience kayo, nagkaka-pera din kayo paunti-unti, mag-invest kayo sa mga clipper na may pangalan din. Yun. Suggest ko sa inyo, para iba rin ang tingin sa inyo. Kasi siyempre, habang nagkakapangalan ka, sumisikat ka, maganda tingnan nyo rin yung mga gamit ninyo. Kailangan pa-upgrade din kayo ng pa-upgrade. Habang tumataas yung kalidad ng level ng skills natin, kailangan sa gamit din, mag-invest din tayo. Okay? Nga pala mga kaprom din, kung nagustuhan nyo ang video na to, na test performance video ni JRL, share nyo sa iba, sa mga kakilala yung barbero, sa mga kapwa natin barbero, sa mga nag-uumpisa pa lang, para magkaroon ng idea. Para kung may budget sila, dagdag lang ng kaperanggot, makabili sila ng ganito. Huwag po kalimutang mag-subscribe, like and share sa video na to Pakiclick na rin ang notification bell dyan sa gilid kung meron man, para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang upload videos, mag-tutorial man yan, unboxing man yan, at saka mga tips. Tips ko talaga, huwag na kayong bibili ng masyadong mahal, mabigat sa bulsa. No? Hindi ko dinidiscredit yun. Kung meron lang naman, pero pag wala pa, hindi pa kaya sa bulsa, dito. Kahit JRL Made Show, W Mark, mga ganyan muna, panalo na yan. At least may pangalan. Okay, hanggang sa muli po. From the Barber po. Mabuhay, Barberong Pilipino. JRL.